Hello mga kuya, gusto mo ba maging freelancer at kumita ng 70,000 per month or more? So, make sure na tapusin mo tong video na to kasi sasabihin ko lahat ng kailangan mong gawin para maging freelancer step by step. Tara! Let's start doon sa skill na kailangan mong matutunan. So, marami ka namang option na pwedeng gawin. So, like yung mga graphic design, bookkeeping, virtual assistant, mga ganyan, no? Pero kasi tingin ko yung mga niche na yun sobrang saturated na, so hindi ko yung mara-recommend sa'yo. So what I can recommend to you is mag-aral ng technical virtual assistant. Ano ba yung technical virtual assistant? So basically, virtual assistant siya pero more on technical side of things like mag-handle ng website, mag-create ng automations, mag-handle ng project management software, tapos mag-create ng chatbots, tapos yung go high level, which is sobrang in demand ngayon, no? So under siya ng technical virtual assistant. Saan ka naman pwede mag-training? So, meron kang various options para makapag-aral ka ng technical virtual assistant, no? So, number one, yung free way. For example, sa Udemy. Meron dyan mga free courses from Udemy, no? So, may kita mo yun sa Reddit. Tapos, sa Udemy mismo, meron din. Tapos, meron akong website na pinupuntahan nyo, idownload.coupon.com. So, check nyo na lang yun. So, wala kayong babayaran, merong certificate, libre siya. Kung meron kayong nakikitang nagbibigay ng free courses tapos naniningil, so wag yun So, puntahan yung website na sinabi ko, maraming free courses doon, makapapili kayo ng kahit anong gusto nyo course. Then, aside from that, meron akong group, Technical Virtual Assistants PH. So, search nyo sa Facebook. Nag-post din ako ng mga free courses doon, no? So, ayan, i-browse nyo na lang, i-check nyo na lang, then pumili kayo ng gusto nyo aralin. Okay na okay yun, guys. Kung may budget ka naman, pwede mong i-consider itong course na in-offer ko. So, Technical Virtual Assistant course. So, itong course na to is ginawa ko. So, yung inclusions ng course na to is matututo ka mag-WordPress, web page building and maintenance. Tapos, no-code automation, yung Zapier. Go high level, yan, kasama yan. Actually, pero itong go high level is nandun na yan sa course din eh. So, i-check nyo na lang. So, sobrang in-demand nitong go high level na to. So, ang dami naghahanap nito. Kaya sinama ko siya dyan. Tapos, project management using monday.com, yan yung software na monday.com. Tapos e-commerce store setup and management, so Shopify. Tapos mag-setup ka rin ng CRM or customer relationship management software using HubSpot. Then chatbot setup and management using Copilot Studio, no. So ayan yung inclusions ng technical virtual assistant course. Tapos hindi lang 'yon, magkakaroon ka rin dito ng portfolio. Kapag ka natapos mo to lahat, magkakaroon ka ng portfolio katulad nitong mga to. Ayan. So, ayan yung mga ginawa nila nung mga nag-enroll. And nakatulong to sa kanila, no, sa pag-a-apply ng jobs or paghanap ng client kasi meron silang mga output from their exercises doon sa course eh. So, sobrang ganda. And bukod pa doon, yan, meron tayong Facebook support group chat, tapos daily and weekly Zoom. Tandaan na, daily and weekly Zoom meetings kamustahan yan. So, kung may tanong ka, pwede kang pumasok dyan sa daily and weekly Zoom na yan. So, nandun lang kami nakatambay. Tapos bukod doon, you will have your own domain for your portfolio. So, kapag ka natapos yan, no? Tapos, i-build din natin yung Upwork sa OLJ profile mo. So, mamaya itatakal natin yan. Ayan, so, ito yung mga testimonials nila. Check nyo na lang. Kasi ito yung price niya ngayon, 3,599. Pero kasi itong active campaign, i-add ko later on. So, habang 3,599 pa siya, kunin nyo na, no, kung may bala kayong kunin yan. Kasi kapag na-add yung active campaign, magtataas yung price na naman. Pero kapag nag-avail kayo ngayon, meron na kayong access agad-agad sa active campaign kapag na-add siya. So, wala na kailangan bayaran. So, ayun, guys. Mamaya i-explain natin yung mga rates nito. Bakit ito yung nirecommend ko. Hindi dahil may course ako, guys. Hindi dahil may course ako, kaya ako nirecommend to. Pwede kayong mag-self-study yung mga Udemy courses. So, kayo na bahala doon. Pwede rin kayong mag-join sa group namin, sa Technical Virtual Assistants na FB. So, pwede kayong magtanong doon. Okay lang naman yung walang problema. So, hindi kayo required mag-enroll dito para maging Technical Virtual Assistant. Though, advantage to kasi syempre, yung may community eh. So, andun kami sa daily Zoom, sa weekly Zoom, tas may FB group chat support pa. So, mas mapapabilis yung paghahanap mo ng client. So, mamaya i-discuss pa natin yung more of this technical virtual assistant and kung paano ka magiging successful na freelancer on becoming a technical virtual assistant. So, na-acquire mo na yung skill na kailangan mo, no? Naging technical virtual assistant ka na or kahit anong niche na napili mo. So, depende sa iyo kung ano yung gusto mong aralin. So, susunod mong gagawin is syempre mag-a-apply ka ng work or maghanap ka na ng client.
So, saan? Ayan, so meron kang 2 choices, or actually marami kang choices, pero ito lang yung pinaka nire-recommend kong hanapan mo ng trabaho, no? So, number 1 is Upwork, tapos Online Jobs PH. So, ayan yung mga profile. So, dito, maraming job post dito about technical virtual assistant or kahit anong niche. So, tapos, kunyari ito, gusto mong maging customer support. So, click mo lang yan. Ayan, di ba? Kung marunong ka sa French, for example. So, pwede mo itong applyan. Ayan, so ang rate daw is $6 to $8 per hour. So, tingnan natin yung mga technical virtual assistant job. So, for example, high level. So, ito kasi yung pinaka-in-demand ngayon. Ayan, Go High Level VA. Ito, Zapier and Go High Level Tech Expert. So, yung Zapier, inano ko kanina, di ba? Binanggit ko. So, pag marunong ka sa Zapier sa Go High Level, ayan, pwede kang apply dito. So, $10 to $20 per hour. Di ba? Sobrang laki, di ba? So, hindi yan scam or hindi yan lie. Kasi, ito di ba? May post dito. Tapos, hinahanap niya pa, Philippines daw. Ayan, So, hinahanap niya, Philippines daw. So, mas maganda. Mas magandang mag-apply dito kasi Pilipino yung hinahanap niya. Mas advantage. So, imagine mo yun guys, diba? So, $10 to $20 per hour. So, sobrang laki. Baka more than 70k pa yung makuha mo pagka nakuha mo tong project na to. Tapos, sa online jobs page. So, ganun din naman. Kunyari, search mo, Go High Level or Zapier na lang. Ito, mga $800 per month. So, marami din. Pero magandang hourly ito. Automation and AI Specialist. So, 50,000 to 85,000 per month. So, kung marunong ka sa automation, tingnan natin yung mga requirement niya. So, ayan. Zapier, Make.com, N8N. So, mga automations. So, ayan. Binanggit ko ulit kanina, diba? So, sobrang laki ng kitaan dito sa Technical Virtual Assistant compared dun sa ibang niche. Kaya ito yung nire-recommend ko sa inyong aralin nyo. Or maganda. So, next, mag-show lang ako ng mga proof ng mga hourly rates under Technical Virtual Assistant, no? So, baka sasabihin nyo, sinungaling ako, ganyan-ganyan So, ito, papayata ko sa inyo yung mga rates. Yung aming FB page. So, check nyo na lang. Merong blue check mark to prevent scam, no? So, check nyo na lang yan. Tapos, may mga post dyan. Let's say, photos. Tapos, punta kayo sa albums. Tapos, enrollee wins and testimonials. So, lahat yan, mga totoong tao yan, guys, mga feedback yan. And mga naging technical virtual assistant na. So, tingnan natin yung mga rates nila. Ayan, for example, ito. So, kumita siya ng 2,100 USD. So, that's around 110,000. Isang project lang yun, guys, So, ginawa niya dito yung, yung HubSpot tapos Salesforce. Tapos, ito naman, Go High Level web page developer siya. So, ang singil niya per page is $100 per page. So, paano kung malaking website yung nagawa niya? So, per page siya, 70 to 100 per page. Imagine mo yun, so mga around $70, magkano ba yun? Mga nasa, sabihin natin, 3.5 per page. So, di ba, sobrang laki. Imagine mo kung merong 10 pages yung, or sobrang laki pa, di ba? And paano kung marami pa siyang client, di ba? So, sobrang laki. Kasi ito, meron ulit siyang another offer, $15 per hour naman. So, ayan. 15 USD per hour as an automation specialist naman to. Marketing tech automation specialist. So, hawak niya yung mga Zapier, Make, mga ganyan. Ayan, Zapier, saka Salesforce daw. Tapos ito naman ulit, si Aldrin, nakatanggap ulit siya ng contract na may $15 per hour naman. So, as a Go High Level, sa pagkakaalala ko, Go High Level expert or manager. Yan, di ba? So, tapos ito naman, si Mark Bahala is, dati siyang Grab driver, pero alam ko, nag-Grab pa rin siya. Kumbaga, ginagawa niyang sideline tong Tech VA, pero alam ko, full-time na siya ngayon. So, ito yung unang-una niyang client na nakuha, $10 per hour agad. So, imagine naman, di ba? As a beginner, guys, so kayang-kayang kumita ng $10 per hour. Ito naman si Jetame. So, alam ko pangatlong kontrata niya na to or pangalawa yata. Nagdadalong isip siya kung kukunin niya yung project na to kasi sobrang overloaded na raw yung workload niya. So, hindi siya makapag-decide kung kukunin niya pa. Nagmo-problema na. So, di ba, sana all na lang. Sobrang daming client. Siya na yung nag-iisip kung tatanggapin niya or hindi, di ba? Kasi ito, si Kuis Volvo naman is dating seaman. Ngayon, nag-switch to Tech VA. So, nakakuha siya ng $7 per hour. Tapos, 8 hours a day daw. So, more or less, 70,000 na yung nakukuha niya per month. So, sabi niya, mas malaki pa daw yung nakukuha niya dito sa Tech VA kaysa sa pagbabarko. So, hindi ko alam kung babalik pa siya ng barko, pero hindi ko alam. I-update ko kayo regarding dun. That's it for the rates, no? So, achievable siya, totoo. So, hindi lang siya clickbait, guys, no? Kasi may mga proof tayo, And, pwede ka rin pumasok doon sa group chat namin or FB community para mapagtanong-tanong doon, no? About Tech VA. So, another thing, gaano ba katagal makakuha ng client, no? So, ang sagot dyan is depende sa sipag mo.
So, syempre, pagka matagal kang nag-aral or may ginagawa ka or hindi mo pinagtuunan ng oras to, matagal talaga. Pero sa nakita ko dito sa mga sa mga kasama namin doon sa Tech VA community namin, so less than a month or within a month meron na silang client, no. So depende talaga yan sa sipag eh. So walang eksaktong sagot doon kung kailan ba makakakuha ng client. Kasi ang magiging sagot doon is depende doon sa tao or depende sa iyo. Depende sa sipag mo. So syempre pagka mas tinutukan mo to, mas maaga yung resulta, no. So ganoon siya. So magbibigay lang ako ng additional tips, guys, no. So sa Tech VA, no, hindi naman kailangan na IT graduate ka or computer science graduate or computer related course yung yung natapos mo, no. Kasi iba dito Grab driver, iba OFW, iba seaman. So nagawa nila, no. So hindi yun Actually kahit di ka graduate pwede. As long as kaya mo ma-absorb yung kailangan gawin as a technical virtual assistant. Tapos siguro para magkaroon ka agad ng client, kailangan mo tutukan to. Kailangan mo pagtuunan ng oras. Kasi sa totoo lang, hindi siya madali talaga. Yan, sinasabi ko na hindi talaga siya madali. So siguro kung madali ito, sana lahat Tech VA na, di ba? So hindi. So marami ka talagang kailangan gawin para maging freelancer. Hindi siya quick rich scheme na tinatawag, no. So kailangan mo talagang sipagan, galingan, tapos i-prepare mo yung sarili mo, tapos aralin mo yung mga kailangang aralin para maging freelancer. Hindi lang sa pagiging Tech VA, siguro kung gusto mo ng ibang forte sa freelancing. So wala talagang madali. Kung merong madali, edi sana lahat nandun na, di ba? So that's it for this video. So comment ka lang kung may tanong ka, like and share. So see you guys on the next video.